po ay magluluto tayo ng homemade adobo. Lagyan po natin ng tubig at ating pakukuluan. Ano po? Yan. Tama na po yan. Salang na po natin sa ating kalan. Ang purpose po niyan mga ka-forever ay madaling lumambot ang karne. Takpan natin para mas mabilis na kumulo ang karne. Isa-isahin muna natin yung mga magiging sangkap ng ating homemade adobo. So nandito po yung original na Marca Piñang sukang puti. Ang toyo naman po natin ay original din na Marca Piña soy sauce. Pinya ka masarap. Sabi nito. So pwede po nating haluan din na. So ang gagamitin po natin dito ay kamoting bagin o sweet potato. Ito yun. So haluan din po natin siya ng 5 pirasong sibuyas, 4 na sweet potatoes at 3 bawang. At mamimili po tayo, depende sa panlasa ng mga tao. Pwede namang lagyan ng, kung gusto nila may maanghang, siling labuyo, siling pula, at siling green. So tapos lalagyan din po natin yan ng laurel. Yan, laurel. So mamaya po makikita natin ng isa-isa kung ang pagluluto. Pagkatapos nating mapalambot ang ating pinalalambot na karning baboy. So lalagyan din ho natin siya ng paminta. Ito mga ho yan, halo. Mga simpleng lang po yan, mga homemade na lutuing adobo. So meron din hong betchin, lalagyan din natin yan syempre. At mamaya ipapakita natin kung paano ang pagluluto. Itong baboy kung malambot na. Kung natin, pakita natin sa ating mga kababayan. Kung ay medyo tinutusok ng malambot na itong karne, Ang laman. Medyo matigas pa po na konti. So, sabihin niyan, konti pang pulo, para medyo lumambot. Tignan po natin. So, let us check po. Forever, mga kapatid. Medyo okay na, medyo malambot-lambot na po. So mga 5 minutes pa siguro. Or takpan po natin. Salin natin. Tapos yung sabaw niyan ay siya rin po natin isa-sauce po mamaya para yan, salin po natin ang karne. Okay. So ito po ang ating gamitin din para igisa naman tong mga okay. So start na po tayong maggisa. Ito yung mga homemade adobo natin. Itong mantika ay igisa na po natin ang bawang. So mga simpleng ricado, kung mapapansin po ninyo, mga simpleng ricado lang to. Ano lang po ito. Talagang pagka walang pasok, ay kailangan po nating magluto para sa mga mahal natin sa buhay. So ito na po, halo na po natin yan. Medyo tumalsik na yung mantika. Ibig sabihin, medyo mainit na po yan. Ayan. Okay po. Haluin po natin yan hanggang sa pumula ang bawang. Ayan, halo-halo lang po ng konti. Nakuksan mo huwag ka magkaroon na ganyan. Okay. Ito na po, medyo mapula na.
Ay, ano, mapula ba, brother? Ano ba sa tingin mo? Ako ay medyo, alam mo naman pag tumatanda, pero malinaw naman pa rin po ang aking mata. Hindi nga lang, ano, ganun ka tala sa, sa mga letra, ano po. So, usually po kasi pagka sabi nung isang nakausap kong ophthalmologist, eh, pag ada ito 44 daw po, eh medyo nagbablur din nga din yung paningin natin. So tama naman po yung sinabi niya kasi nung edad na yon, eh yun po, nakita nyo humiwalay na po yung mga, may mga natira tayong balat-balat, humiwalay po ng kusa nung nainitan, no? So pansin nyo, ayan, tinatanggal po natin para po yan. So, medyo mapula na. So, ihalo naman po natin ang sibuyas. Ano? Ayan, kita nyo, ha? Medyo karikado pa lang dahil naman po ito yung for personal consumption. Eh, talagang ating na ano po, yamihan ang ricado. Say hi! Say hello dito! Hello dito! Tara, wala na kasi. Hello! Yan! Ito po yung aming baby. So, okay. Okay. Ano po? Yan. So, pagkatapos po ng sibuyas, ay susunod naman natin po ating kamote, bro. Medyo okay na po ito. Pwede na po nating ihalo itong kamote. Isa po natin, ha. Kita nyo, medyo dumami na po yung pangkat natin. Ayan. So, medyo palambutin po natin ng konti. Medyo na wala na masika o dagdagan po natin. Kasi napaka mataas ang consume ng mantika nitong kamote, no? Halos na higot niya lahat. So, kasi adobo naman po to, normal lang na medyo yung mantika, ano. Yan, palamutin po natin ilang minuto. Saka natin po ihahalo naman po, bro, itong ating karne. So, takpan po muna natin to. Takpan po muna natin. Yan. So, mga ilang minuto. Pag nakita natin medyo lambot-lambot na po yung kamote, and then ihahalo naman natin itong karne, ano ho. So, laksan po natin ang apoy, mga forever, mga kapatid. So ito po ay lalagay na po natin ang ating karne, ang baboy po, ano po. Dahil malambot na po at ang ating kamoting bagin, so isali naman natin po itong ating karneng baboy, ano ho. Ito po 1 kilong baboy na ating pong nilutong bahay na adobo, ano po. So hinalo-halo po natin para po medyo mag-mix na po siya, ano. So medyo naiga na po ang ating adobo. Lagyan na lang po natin siya ng konting sabaw mamaya. So, haluan natin. Ang usually po hinahalo dyan ay yung mainit na tubig kasi halos na iga po yung tubig. So, lagyan po natin ng konting mainit na tubig. Yan. Para magkaroon po ng konting sabaw. Kasi, naubos po ang naiga ng gusto. Ang sabaw. Tapos, takpan po natin. Maya-maya po ng konti. Ngayon, atin naman pong titimplahan na po, ano po. Pagkakulo po nito, pwede na po natin timplahan. So yan po, kita nyo medyo nadurog na yung ibang sangkap, yung kamoting bagin, ano po. Yan po yung hinalo natin sa lutong bahay na adobo, mga ka-forever, mga kapatid. So yan, takpan po natin ng ilang minuto. Maya maya po ay laksan natin ng konting apoy.
atin naman pong titimplahan. Siyempre, ito po ang ating mga pangtimpla. Sir, timplahan po natin ng original na toyo, marca piña soy sauce, piña ka masarap accordingly, no? At marca piña sukang puti, asim na natural, piña ka masarap. Okay? So, pila po natin ang leche natin. Itong ating mga paminta. Ayan po. Sa pagtitimpla naman. At yung laurel. So, unahin po natin ang laurel. No? Lagyan natin ng laurel na. So, ito po. Mga ilang pirasong dahon ng laurel. Para yan. Bumango. So, pampabango daw po yan sa adobo. Ayan. So, medyo haluin po natin ng konti. Medyo naiga nga po ang sabaw. So, timplahan na po natin. Unahin po natin ang marca piña soy sauce. Ito po yung mga original nung araw. Ngayon, ano pa rin sila, buhay pa rin yung kanilang kumpanya. Kala ko kasi dati nawala na to, Brad. So, nakita ko na lang ulit, biglang meron na naman na So, medyo pakulayin po natin, makita natin. So, mga ka-forever, ito na rin po ang magsisilbing asin dahil alam niyo naman ang toyo, maalat na. So, hindi na po natin kailangan timplahan ng asin. Kasi usually po yung iba, lalo mga baguhang nagluluto, hindi nila natitiyak na yung lalagyan na ng toyo ay nilalagyan pa ng asin. So minsan talagang nagkakamali lalo pag mga bagong nagluluto. So yan, medyo nadurog po ng konti. So, kulang po yung toyo sa tingin ko. So dagdagan po natin kasi medyo nadurog. Tapos kulang sa alat, sa tingin ko yan. At titikman ho natin yan mamaya. Kasi yung kulay, makikita natin sa kulay yan, medyo brown pa. Although medyo malapot na. Tingnan ho natin ng konti yung apoy. Kontrolin po natin yung apoy para dagdagan pa po natin ng konti kasi medyo madami po ito. Ang karne, ang niluto natin. Para medyo lumasa. Pag kulang sa alat, yan na rin pong toyo ang ating ipagpapaalat. So, hindi na natin kailangan mag-add ng asin. Balik muna natin sa lagayan. So, ito yung mga natin. So, timplahan natin ng suka. Pero bago tayo maglagay ng suka, lagyan muna natin ng konting paminta. Ayan ibubudbud lang natin. Hindi lahat yan. Control lang po. So, usually, control lang po yan. Konting wisik-wisik po yan. Ayan makaka-hatching po ito. Medyo na-hatching nga ako. Konti lang, hatching po. So, while tayo po'y naglagay ng paminta, sunod naman po natin tong suka. Ayan, natin ang suka, mga ka-forever. Mga lutong bahay po yan na So remember po, ang lagi pong pinakamasarap na sangkap dito ay yung niluluto po natin siya ng mayroong pag-ibig. Tingin ko kulang pa yung suka. So tansyahan lang po ito, wala na po itong mga nakalagay sa libro. Tinatansya na lang po ito. Mamaya po, titikman po natin to pag nalagyan naman natin ng betchin. So, lagyan po natin ng betchin, mga ka-forever, para po tayo ay medyo ma-finalize yung lasa. So, medyo kantahin din po natin yung betchin. Depende po sa dami ng niluluto.
And then, pakuluin po natin ng ano. Ayan. Pag kulang po sa toyo, dadagdagan po natin yan. No? So, po, pwede na po ito. Sa mga forever, mga kapatid, yan po, takpan po natin. Konting, ano, painin ng konti. And then, shutdown naman natin itong apoy, no? Okay? Na mga kapatid, at sana po marami po tayong natutunan sa mga lutong bahay, mga homemade na ulam or bayan din po. Okay? Marami pong salamat at sa muli nating content ng pagluluto. Eh, magluluto po tayo ng mga kakaibang putahe po. Okay? Salamat po sa Diyos at pagpalain nawa tayong lahat.